Nagsisimula ang kwento sa isang bayan kung saan dumating ang dalawang lalaki, sina Michael Stigman at Bobby, sakay ng isang sasakyan. Sa kabilang kalsada, may isang maliit na bangko at katabi nito ang isang tahimik na maliit na diner. Unang pumasok si Stig sa diner at agad na nagsimulang makipag-flirt sa waitress. Samantala, tumawid naman si Bobby papunta sa bangko. Kumuha siya ng safe deposit box, pero abala ang kanyang mga mata sa pag-scan ng paligid, inaalala ang layout, ang mga labasan, at ang timing. Hindi ito simpleng pagbisita, kundi isang paghahanda. Makalipas ang ilang minuto, sumunod si Bobby kay Stig sa diner. Umorder sila ng donuts, at maya-maya ay nagpaalam si Stig at nagpunta sa likuran. Ilang sandali pa, biglang umalangaw-ngaw ang fire alarm. Si Stig ang nagpasimula nito, at agad niyang inihagis ang lighter diretso sa grill. Mabilis na nagliyab ang mantika, at sa loob lamang ng ilang segundo, kumalat ang apoy. Nanatiling kalmado si Bobby sa buong kaguluhan. Pagkatapos, lumabas silang dalawa na parang walang nangyari, ilang segundo bago sumabog ang lugar at mabasag ang mga bintana sa likuran nila. Isang linggo bago iyon, ang parehong dalawang lalaki ay nasa biyahe papunta sa border ng Mexico. Ang kanilang destinasyon ay isang ranch na pag-aari ng isang drug lord na si Manny Poppy Grieco. Nandoon sila upang makipagkita sa isang lalaking tinatawag na Toro. Ngunit patay na si Toro, pinatay ng kanyang amo na si Poppy matapos pagbintangang nagtaksil. Kaya si Bobby ay napilitang direktang makipag-usap sa mismong boss. Know a guy, Bobby? That's correct. Therefore, I come to you. You the guy I know. That's why I told him. Lumapit siya at iniabot ang isang bag na puno ng mga pekeng passport. Bahagi ito ng kasunduan na dapat sanay kapalit ng cocaine. Ngunit sa halip, pera ang ibinigay ni Poppy. Hindi ito ang gusto ni Bobby. Nilinaw niya na ang usapan ay droga, hindi pera. Ngunit tumanggi si Poppy, sinasabing wala na ang tiwala matapos ang pagtataksil sa kanyang organisasyon. Kaya hindi na nakipagtalo si Bobby. Ibinalik na lang niya ang pera at sinabing kay Poppy na ang mga passport. Idinagdag pa niya na cocaine lang ang kailangan niya, at ngayon ay may utang na sa kanya si Poppy. Sa labas, si Stig ay nakatayo kasama ang mga tauhan ni Poppy na sinusubukang barilin ang mga manok na nakabaon sa lupa, na ang ulo lamang ang nakausli. Wala ni isa sa kanila ang tama ang target. Pinanood sila ni Stig at hayagang kinutya. Pagkatapos, kinuha niya ang baril at sa loob lamang ng ilang segundo, tinamaan niya ang bawat target ng may perpektong precision. Sa kanilang pagbabalik sa Estados Unidos, biglang pinahinto ang kanilang sasakyan sa border ng mga armadong opisyal. Dito sila inaresto at hiwalay na inimbestigahan. Dito rin nabunyag na si Bobby ay hindi lang isang kriminal, isa siyang undercover agent ng DEA. Ang mga droga na dapat niyang makuha mula kay Poppy ay gagamitin bilang ebidensya. Ngunit dahil nabigo ang planong iyon, handa na siyang alisin ng kanyang superior na si Jessup sa misyon. Wish I had the cocaine. There was no cocaine. Poppy offered me cash. Ngunit sinabi ni Bobby na malapit na niyang mabasag ang kaso at kailangan lang niya ng mas maraming oras. Kaya't kahit nag-aatubili, binigyan siya ni Jessup ng 2 linggo. Kalaunan, nakipagkita si Bobby sa isa pang DEA agent na si Deb sa isang motel, at dito nabunyag na may lihim silang relasyon. Ipinaliwanag ni Bobby ang bagong plano. Dahil pumalpak ang drug deal, babanggain nila si Poppy sa pamamagitan ng pera nito. May bangko na nagtatago ng milyon-milyong pera sa pangalan nito, at kung mananakawan nila ito, mabubunyag ang lahat, kabilang ang money laundering. Hiniling niya kay Deb na tiyakin na darating ang DEA agad pagkatapos ng pagnanakaw. Pumayag siya na sundin ang plano. I need you. You want to rob a bank? No, Stig wants to rob the bank. What I want is access to that money. Hindi nagtagal, muling nakipagkita si Bobby kay Stig at sinabi na sasali siya sa plano sa bangko. Kinabukasan, nagsimula ang plano. Sinimulan nilang bantayan si Poppy, sinusubaybayan ang galaw nito, lalo na ang pagtawid sa border. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Nakipag-ugnayan si Bobby kay Deb at tiniyak na maayos ang lahat. Eksaktong 3:05, nangako siya na kikilos ang mga ahente at arestuhin si Stig. Sa papel, mukhang kontrolado ang lahat. Ngunit sa ibang lugar, si Stig ay may sarili ring pagpupulong. Sa kabilang bahagi ng bayan, nakipagkita siya sa ilang lalaki mula sa militar.
Dito nabunyag na si Stig ay hindi lamang kasabwat sa krimen, kundi isa ring undercover agent. Nagtatrabaho siya para sa Naval Intelligence, at ang kanyang misyon ay makakuha ng pondo para sa mga lihim na operasyon. The bank falls right tomorrow. Could just put the uniform back on, sir. Tomorrow, clean and precise. Yes, sir. Kinabukasan ng umaga, parehong naghanda ang dalawang lalaki, tinakpan ang kanilang mga mukha, at imbes na dumiretso sa bangko, pumasok muna sila sa lokal na istasyon ng pulisya. Halos wala ng oras ang mga pulis para makapag-react bago sila tuluyang mapigilan at ikulong kasama ng sarili nilang mga bilanggo. Dahil tuluyang na-neutralize ang law enforcement, naiwan ang buong bayan na walang depensa. Pagkatapos nito, pumasok sila sa bangko, kinontrol ang mga gwardya, at binuksan ang vault. Ayon sa plano ang lahat, ngunit ang laman ng vault ay mas malaki kaysa sa inaasahan. Hindi ito $3 milyon, kundi $43 milyon. Saglit silang napatitig pareho habang sinusubukang i-proseso ang kanilang nakikita. Agad na napatingin si Bobby sa orasan at sinimulan nilang i-load ang pera sa kanilang sasakyan, sunod-sunod na bag. Patuloy na naghihintay si Bobby ng sirena dahil dapat ay darating ang mga autoridad na pinangunahan ni Deb, ngunit walang nangyari. Nanatiling tahimik ang mga kalsada at walang dumating na backup. Umalis sila nang walang anumang sagabal. Sa ibang lugar, isang lalaking nagngangalang Earl ang lumitaw at hinarap ang manager ng bangko. Greedy. Selfish. They took my key. I would never willingly open the vault. That's just the guilty. Sa disyerto, huminto sina Bobby at Stig upang suriin ang kanilang nakuha. Ang tensyon na matagal nang namumuo sa pagitan nila ay umabot sa sukdulan. Pareho silang may iniisip, at halos sabay nila itong isinagawa. Biglang bumunot ng baril si Stig at siya ang nakalamang ng barilin niya ang balikat ni Bobby. Hindi agad makaganti si Bobby, ngunit ipinakita niya ang kanyang DEA badge. Nang makita ito, sandaling natigilan si Stig habang sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Sinabihan siyang kriminal si Bobby at kailangan niya itong patayin sa pagtatapos ng misyon. Ngunit ngayon, iba ang nakikita niyang katotohanan. Ang utos ay patayin siya, pero ang instinct niya ay nagsasabi ng iba. And I had to. No, you didn't. Yeah, DEA. Sa huli, iniwan siya ni Stig na sugatan ngunit buhay, may kasamang bote ng tubig. Pagkatapos, kinuha ni Stig ang pera at umalis. Dinala niya ito sa kanyang commanding officer na si Quint sa isang hotel. Ngunit hindi nagulat si Quint nang marinig na konektado si Bobby sa DEA. Mas tila nainis pa siya dahil hindi pinatay ni Stig si Bobby. Ipinaalam niya na ililipat ang pera sa isang naval base sa Corpus Christi. Pagkatapos, agad siyang naghanda ng team upang bumalik at patayin si Bobby sa pagkakataong ito. Samantala, si Bobby ay nananatili pa rin sa disyerto. Pinilit niyang kumilos hanggang sa makasalubong niya ang dalawang border patrol na lalaki. Sinubukan siyang tanungin ng mga ito, ngunit madaling nadisarma ni Bobby ang dalawa, kinuha ang kanilang sasakyan, at tumakas. Mula roon, nagawa niyang makarating sa isang lugar kung saan maaari na niyang gamutin ang kanyang sugat. Samantala, sa disyerto, dumating si Quint kasama ang kanyang grupo, inaasahang makakakita ng bangkay. Ngunit wala silang natagpuan. Doon nagsimulang baliktarin ni Quint ang sitwasyon laban kay Stig, at siya na ngayon ang target. Mabilis na nabasa ni Stig ang sitwasyon at mas mabilis pa siyang kumilos. Nagsimula ang habulan sa pagitan niya at ng mga naval officer. Ngunit nalinlang niya ang mga ito sa pagitan ng malalaking bato at nakatakas sa pamamagitan ng pagkuha ng isa sa mga sasakyan. Sa puntong ito, parehong naunawaan ni Stig at Bobby ang katotohanan, hindi sila magka-partner sa iisang misyon. Ipinadala sila sa parehong laro ng magkaibang puwersa. Sa kabilang banda, natunton ni Earl ang doktor na gumamot sa tama ng bala ni Bobby. Noong una, nagkunwari ang doktor na wala siyang alam, ngunit hindi nagmadali si Earl. Ginawa niya itong isang baluktot na laro, pinilit ang doktor sa isang brutal na round ng Russian roulette. Sa ilalim ng matinding pressure, inamin ng doktor na naroon si Bobby. You ever play Russian roulette? Oh, no, come on, man. Ngunit iyon lang ang alam niya, at sapat na iyon para kay Earl. Kasabay nito, sinundan ni Bobby si Deb papunta sa isang hotel. Alam niyang may kikitain ito, kaya inistorbo niya ito bago pa may mangyari.
Ramdam ni Bobby na may mali, ngunit hindi niya ito pinilit. Sa halip, sinabi niyang pupunta siya para makipagkita sa kanyang boss upang i-report ang lahat. Sa malas, nauna nang dumating doon si Earl. Pagdating ni Bobby, nadatnan niya si Earl kasama si Jessup habang iniimbestigahan ito. Pagpasok pa lang ni Bobby, isang putok ang bumasag sa katahimikan, at bumagsak si Jessup. Bago pa makareact si Bobby, napasama na siya sa parehong nakamamatay na laro. Pinilit siya ni Earl sa Russian roulette, ginawa itong pagsubok ng swerte at kontrol. Nakaligtas si Bobby sa round, ngunit pagkatapos nito, ginamit ni Earl ang sariling baril ni Bobby upang polanan ng bala si Jessup, na nagmukhang si Bobby ang pumatay. Doon siya na-frame sa pagpatay sa sarili niyang superior. Malinaw ang demand ni Earl, gusto niya ang pera pabalik, at kapag naibalik ito ni Bobby, malaya na siya. $5 million. Incentivized you. Pagkatapos nito, agad na nagtungo si Bobby sa apartment ni Stig, ngunit wala na ito roon. Ang hindi niya alam, pinagmamasdan na siya ni Stig mula sa rooftop sa kabilang kalsada, gamit ang scope ng isang military rifle. Sa sandaling iyon, kinausap ni Stig si Bobby sa telepono at ibinunyag ang lahat. Hindi pala kaaway si Bobby. Ang mga utos at akala niya noon ay hindi na tumutugma sa katotohanan. Biglang dumating ang isang hit squad, ipinadala ng sariling commanding officer ni Stig. Wala nang oras para magtalo o magpaliwanag. Kaya sa halip na tapusin si Bobby, tinulungan siya ni Stig na makatakas. Sa unang pagkakataon, nasa iisang panig na sila, ngunit panandalian lamang. Kinabukasan, natunton ni Bobby si Poppy sa bahay ng kanyang kabit. Simple lang ang plano. Dinakip nila si Poppy at pinilit itong magsalita tungkol kay Earl at kung kanino talaga ang pera. Ngunit dumating din si Stig doon upang hanapin si Poppy. Get in there. Get in there. I got a 44. I'm taking Poppy. Give me the keys. Sumunod ang isang matinding habulan sa pagitan ni Stig at Bobby, na nauwi sa disyerto habang si Poppy ay nasa trunk pa rin ng sasakyan. Sa gitna ng biyahe, tuluyang sumabog ang tensyon sa pagitan nila at nauwi sa matinding santukan. Pareho silang niloko, ginamit, at itinulak sa isang sitwasyong mas malaki kaysa sa kanilang inaakala. Sa huli, tumigil sila sa pag-aaway nang mapagtanto nilang kailangan nilang magtulungan kung gusto nilang makaligtas. DEA officer Bobby Trench, but I guess you know that already. Well, like we're working together? No, not like we're working. Yeah! Hey, Pagkatapos, dinala nila si Poppy sa isang garahe upang tanungin. Ang garahe ay pag-aari pala ni Deb. Doon, nagsimulang magsalita si Poppy at ibinunyag na si Earl ay hindi basta-bastang tao, isa siyang ahente ng CIA. At ang perang ninakaw nila ay hindi lamang drug money, kundi pag-aari ng CIA. Biglang may napansin si Stig na galaw sa paligid. Sakto niyang namataan ito dahil dumating na ang isa pang hit team. Bago pa sila makareact, agad silang inatake at pinaputukan sina Stig at Bobby. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Poppy. Wala na silang oras para habulin siya kaya pinabayaan na nila ito. Sumakay sina Bobby, Stig, at Deb sa isang sasakyan at sinubukang makatakas. Habang nasa loob ng kotse, diretsyong kinuwestiyon ni Bobby si Deb. Gusto niyang malaman kung paano sila natuntun agad ng mga naval officer. Naging kainahinala na ang papel ni Deb. Ngunit bigla na lang silang binangga ng isang malaking truck. Sa loob lamang ng ilang segundo, napalibutan sila ng mga tauhan ni Poppy at tuluyang nakontrol. Ang sumunod nilang nalaman, nakabaliktad na silang nakabitin sa loob ng isang kamalig sa ranch ni Poppy. Una, pinaghahampas sila ni Poppy ng bat, at pagkatapos ay ginamit pa ang kanyang toro upang pahirapan sila. Sa huli, sinabi ni Stig at Bobby na handa nilang ibalik ang pera kay Poppy kung palalayain sila. Where is it? Commander Quint's safe, Corpus Christi Naval Air Station. That's the truth. I might as well just Sa sandaling mabanggit ang halaga na 43 milyon, nagbago ang focus ni Poppy. Hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti, kundi sa kita. Ngunit bago pa matapos ang usapan, tinawag si Poppy dahil may dumating na ibang bisita, si Earl mismo. Ngayon, nagkaharap ang dalawang makapangyarihang tao na parehong may gusto, ang pera. Ngunit lalo lamang pinalala ni Earl ang sitwasyon sa kanyang pag-uugali.
Hindi nagustuhan ni Poppy ang paraan ng pakikipag-usap sa kanya, kaya gumawa siya ng sariling desisyon. Gusto na niyang mapasakamay ang pera, kaya hindi niya sinabi kay Earl ang tungkol kina Stig at Bobby at pinaalis na lamang ito. Pagbalik ni Poppy kina Bobby at Stig, binigyan niya sila ng 24 na oras. Ibalik nila ang pera o mamamatay si Deb. Nagsimula ng tumakbo ang oras. Matapos ang lahat ng nangyari sa ranch, agad kumilos sina Bobby at Stig. Truck will take you north of the border. From there, you'll cross. I'll meet you north of the border in 24 hours. 24 hours to bring me the money. Pagkatawid nila pabalik sa Estados Unidos, nagnakaw sila ng sasakyan. Kumbinsido si Stig na nasa naval base ang pera dahil nabanggit iyon ni Quink noong nagkita sila. Bago pumunta roon, dumaan muna sila sa isang dati niyang kontak sa Navy. Kumuha sila ng dagdag na armas at kagamitan. Pagdating sa base, diretsyong pinasok ni Stig ang gate sa isang mapanganib na galaw. Ang kaguluhang nalikha nito ang mismong kailangan nila. Ibinaba niya si Bobby malapit sa opisina ni Quink at agad umalis, hinahatak ang lahat ng atensyon sa kanya. Hinabol siya ng mga military police sa buong base habang palihim namang nakapasok si Bobby sa loob. Pagkalipas ng ilang oras, narating ni Stig ang admiral at inilahad ang lahat. Ikinwento niya ang buong pangyayari tungkol sa pagnanakaw na ginawa sa utos ni Quint. Kasabay nito, hinarap naman ni Bobby si Quint sa opisina nito. Ngunit doon, napagtanto ni Bobby na may personal na koneksyon si Quint kay Deb, at wala roon ang pera. Binago nito ang lahat. Kung wala ang pera roon, ibig sabihin si Deb ang may hawak nito. Sa kabilang banda, pinakinggan ng Admiral si Stig ngunit tumanggi itong madamay sa sitwasyon. Nilinaw niyang hindi papayag ang Navy na may ugnay sa gulong ito. Nagbigay siya ng utos na paalisin si Stig sa base. Samantala, gumawa si Bobby ng pagsabog bilang distraction at ginamit ang kaguluhan para makatakas. Kumuha siya ng sasakyang militar at mabilis na umalis, desperado na maabutin si Deb bago pa mahuli ang lahat. Sa ranch, malinaw na nauunawaan ni Deb ang kanyang kalagayan. Alam niyang wala siyang totoong paraan para makaligtas. Nang tanungin siya ni Poppy, sinabi niyang hindi alam ni Bobby kung nasaan ang pera. At kahit alam pa niya, wala rin itong silbi dahil hindi naman balak ni Poppy na buhayin sila. Biglang tumunog ang telepono at iniabot ito ni Poppy kay Deb. Sa kabilang linya, pilit si Bobby na kumbinsihin siya na magsabi ng kahit ano para makakuha ng oras. Ngunit humingi lang ng paumanhin si Deb, at sa mismong sandaling iyon, pinutok ni Poppy ang baril. Narinig ni Bobby ang putok sa telepono. Kalaunan, nagkita muli sina Bobby at Stig sa parehong tindahan na pinuntahan nila noon. Handa na si Stig sa laban, gusto niya ng paghihiganti at ibagsak ang lahat. Ngunit iba na si Bobby ngayon. Parang nawala ang kanyang laban dahil mas mabigat ang pagkawala ni Deb kaysa sa lahat. Umuwi siya ng pagod at wasak. Doon, natagpuan niya ang katawan ni Deb. Habang nasa shock pa si Bobby, may isang maliit na detalye ang nakakuha ng kanyang pansin, ang singsing na laging suot ni Deb. Karaniwan niya itong inililipat mula sa isang kamay papunta sa kabila tuwing iniiwan niya si Bobby sa motel. Biglang nag-click sa kanya ang alaala. Hindi iyon basta ugali, isang palatandaan iyon. Agad siyang bumalik sa motel na iyon. Maingat siyang naghanap, at sa wakas ay natagpuan niya ito. Nakatago ang pera sa loob ng baseboard sa ilalim ng kama. Si Deb ang may hawak nito mula pa simula, nakalagay sa lugar na walang maghay-hinala. Ngayon, nakipag-ugnayan si Bobby kay Earl at nagtakda ng pagkikita. Our deal still stand? I give you the money, I walk away clean? Kasabay nito, dumiretso si Stig mag-isa sa ranch ni Poppy. Dala niya ang getaway car at sinabing nasa trunk ang pera. Delikado ang galaw na ito, isang tao laban sa maraming armadong kalaban. Ngunit hindi siya ganap na nag-iisa. Dumating din si Quint kasama ang kanyang grupo, kumbinsidong makukuha niya ang pera roon dahil sa sinabi ni Stig. Pagkatapos, dumating din si Earl sakay ng helicopter, parang siya ang may kontrol sa buong operasyon. Nandoon na ang lahat, ang kulang na lang ay ang pera. At doon na dumating si Bobby. Dumating siya sakay ng sasakyan na puno ng pera, malinaw na nasa kanya ang gusto ng lahat. Sa isang sandali, tila posibleng maganap ang kasunduan. Makakalaya sina Stig at Bobby, habang si Earl naman ang haharap kina Poppy at Quint para mabawi ang pera. Ngunit may ibang plano si Bobby. Habang naglalakad palayo, pinasabog niya ang sasakyan.
Lumipad ang pera sa lahat ng direksyon. Dahil dito, sumiklab ang putukan mula sa lahat ng panig. Sa gitna ng kaguluhan, nataman si Poppy. Isa-isa ring bumagsak ang kanyang mga tauhan hanggang kakaunti na lang ang natira. Sinubukan ni Earl na makalusot sa salita, sinasabing walang saysay ang pagkatalo na ito, ngunit huli na ang lahat. Nagkatinginan. Sina Bobby at Stig, at kalaunan ay pinatay ni Stig si Earl. Kasabay nito, tinapos naman ni Bobby si Quint. Bago sila umalis, siniguro nilang hindi na makakaligtas si Poppy at pinaputukan pa ito. Habang naglalakad palayo, inayos ni Bobby ang huling natitirang utang. Binaril niya si Stig sa binti para patas na sila sa nangyari noon sa disyerto. Makalipas ang ilang panahon, muli silang nagkita, nakaupo sa isang maliit na diner sa ibang bayan, nakatingin sa isa pang bangko sa kabilang kalsada. Casual na tinanong ni Stig ang tungkol sa donuts. Bahagyang ngumiti si Bobby at naglabas ng makapal na bundle ng pera bilang tip. Sa wakas, inamin ni Bobby na hindi niya winasak ang lahat ng pera. May itinago siyang bahagi nito, alam niyang walang makakapansin sa kaguluhan kung hindi ito mabibilang ng maayos.